ano muna, i i-discuss ko lang yung saglit yung yung PDF. Nasa solutions na channel para may para yan yung random na 5 question sa related rates. Wait lang. Kita ba? Kita to. Kita to, guys. Uy, salita na mo kayo. Kita ba? Kita ba to? Kita. Sige, sige. Nakita. Tanggalin ko lang yung ibang Okay. Sahin ko lang yung problem. 25-foot ladder rests against a vertical wall if the bottom ladder is sliding away from the base of the wall at 3 feet per second. How fast is the top of the ladder moving down? So, dito, itong point na to, ito, lumalayo to at 3 feet per second. Ang hinahanap natin, gaano to kabilis bumaba. Pag nakalagay na how fast is the top, siguro pag nakalagay how fast, like matik na agad na like may naka feet per second, like lagi siyang naka parang ito, kita nyo to, naka di ba may dx over dt, parang sinasabi na ito yung change. Yan ang naman ng derivatives yung change, yung pagbabago for basta change lang yan. Then nakalagay dyan, dy dt is rate ng pagbabago sa y side, which is yung vertical. Then dito gumawa first step lagi diagram para ma-visualize yung mga nangyayari sa problem. Tsaka pala, pag nakakita kayo ng di ba, 3 feet per second, wag niyo muna pansinin to. Itong 3 feet per second, itong 7 feet from the base, wag niyo muna pansinin, gawa muna kayo diagram. Tapos, lagyan niyo lang lahat ng lahat ng, siguro, given ito, itong 25-foot ladder, vertical wall ito, lang, since ito 25 feet, alam nating magiging triangle to. Diba, diba since nakarest naman to sa wall diba? So, ang hinahanap natin, distance nitong si x pati y. So, para mahanap yung x and y, magpipythagorean tayo. Diba, ang Pythagorean is c squared a squared plus b squared. Diba? So, bali, magiging x squared plus y squared. Ito, sinordcut ko na 625, which is, 25 squared. Okay pa? Nakakasunod ba? Paano ko nakuha to? Pwede kayo, pwede kayo mag-unmute kung medyo nalilito pa kayo. May tanong kayo, guys. Huwag kayo mahiya. Kuya, pwede po pa ulit. Anong sound part? Okay, wait lang. Hotdog. Ano na? Sound part? Simula una. Sige. Okay. So, sa problem natin, 25-foot ladder rests against a vertical wall. Kunwari itong straight line na to, itong green line. Okay, palitan natin ang kulay. Mas kunwari itong ladder na to. Naka-rest daw siya against a vertical wall. Diba? So, parang pag inimagine mo na agad, para magkakaroon ka lang ng right triangle. Diba? So, matik na pwede ka Pythagorean dyan. Ang given lang naman kasi dito, yung size ng ladder, yung rate ng pagbaba ng which is 3 feet per second. Tapos
Tapos, ito how fast is when the bottom of the ladder is 7 feet from the base. Itong 7 feet, medyo, huwag niyo agad i-substitute to kasi wala kayong magagawa dyan. Kasi ang first step, diagram. Second step, humanap kayo ng equation na nababagay dito sa diagram. Kasi, I mean, like, next step din kasi nito, de-derive ka eh. Diba? So, hanap mo na equation, then tsaka ka mag-derive. Kaya hindi natin ito substitute para mahanap natin to. Yung parang general equation ng problem. So, from there, diba, ang given lang natin is 25 feet, then may sides x and y. May any letter naman yan. Kasi, bakit di ko muna sinubstitute si 7? Kasi ang hinahanap natin is di ba? Top of the ladder. Wala akong magagawa diyan sa 7 kasi nasa baba yan eh. Di ba? Nun, when the bottom of the ladder is 7 feet from the base. Ito yun eh. Ito yung patutunguhan ng 7, itong x na to. Pero wala rin. Di ko na mahanap si y. So, yun. So, assume lang natin na di natin alam si x. Di natin alam si y. So yun, Pythagorean lang to eh. Itong x squared, y squared is 625. Then, after nun, next step lagi, derive. Bakit ako magre-respect to t? Kasi ang hinahanap natin, how fast is the top of the ladder moving down? I mean, pag nakakita kayo na ito, feet per second, or any na, kunyari, siguro, iceberg balls, hindi, wait lang. Basta may something over. Uy! Hindi ko. Basta pag nakakita kayo ng kunyari, feet per second, meters per second squared, matic na yun, na doon nyo siya i-derive. Kunyari, ito, di ba, second which is time, kaya ako over dt. So, ang mangyayari dyan, mag-i-implicit tayo. Pag mag-i-implicit, derive mo lang sila normally, lagyan mo na lang ng over dt yan. Di ba? So, pag dinerive natin si x squared, magiging 2x. Since, hindi tayo nagde-derive with respect to x, nakati tayo. Kaya nilagyan natin ng dx over dt. Then, same din kay y squared, magiging 2y dy dt. Kasi nga implicit ito. Okay. Ito yung hinahanap natin, si t, which is wala. So, lagyan natin. Then, equals 0 kasi derivative ng constant ay 0. Then dito, balikan natin yung given. Meron tayong the bottom of the ladder is sliding away from the base. Bottom of the ladder, itong x, lumalayo daw to at a rate of 3 feet per second. Pag sinabi nating is sliding away from the base or any change, matik na dx yan. Dx over dt. Kasi, kasi, di ba, ang definition natin ng derivative is change. So, nagbabago daw to at 3 feet per second. So, meron na tayong substitute dito. Then, meron tayong dy dt. Ano tong dy over dt? Ito yung hinahanap ng problem mo. Saan ba yun? How fast is the top of the ladder? Itong top of the ladder, gano'n daw siya bilis bumaba. So, dito, usually pag na-derive na natin to, puro substitute na lang to eh. Diba? Itong x, meron tayong x na 7. Ito yan. 7 feet from the base. Yan, 7 feet. Times, itong dx over dt. Ito yung, ulitin ko lang, yung dx over dt. Yung change, gano'ng kabilis lumalayo yung ilalim ng ladder. Ito. Gano'ng kabilis na
tumudulas, which is 3 feet per second. Then, papansin natin, wala tayong y. Diba? Wala, sa given pa lang natin, wala tayong y. So, dito, kailangan natin i-solve si y. Para i-solve si y, eto, nilagyan na ng ano. Dito natin ngayon, i-substitute si 7 dun sa triangle. Diba? Diba? Ang distance na ito is 25. Kasi ito yung ladder, diba? Ito yung ladder, ito yung wall. Then, 7 feet from the base. Yan, may 7 dyan. Then, Pythagorean uli. Y is, square root na ano. Alam niyo yung Pythagorean. Sulat ko na lang dyan. Yan. Yan, Pythagorean yan. Then, pag sinolves, magiging 24. Then, substitute na lang natin itong 24. Bale, actually, wait. Shortcut ko to. Bale, ito, 2 times 7 is 14. Times 3 is 42. By the way, nilagay ko dito yung units para hindi ako ito sa akin lang naman to, para hindi ako malito sa final answer, ano yung magiging units. Part rin to ng solution. Kasi importante yung units dito eh. So, going back, 14 times 3 is 42. Then, multiply ko lang units, feet squared per second. Plus, etong 2 times 24. Kasi diba 2y yan? 2 times 24, 48 feet. Then, may natira tayong dy over dt. Which is good. Ito na lang dapat yung matira, dy dt. Kasi yun yung hinahanap natin. Then, equal 0. Yan, dyan lang naman yun kanina ko eh. Then, para ma-solve si dy dt, singit ko lang dito. Para ma-solve si dy dt, di ba? Ang gagawin natin, itong 42 feet squared, lipat sa kabila. Bale, ang mangyayari is 48 feet, tanggalin ko muna units, 48 dy dt. dt is negative 42. Then, divide both sides by 48 kasi hinahanap natin si dy dt. Cancel yan. Ang mangyayari is negative 42 over 48. Then, pwedeng i-simplify negative 7 over 8. Then, yun na yun. Bali, ang sagot is negative 7 over 8 feet per second. Actually, huwag mo takot dito na may negative kasi normal na yan. Normal na yan kasi pababa yung ano mo eh. So, wait lang, sobrang bilis nun. Any clarifications muna? Kaya mahiya Any clarifications muna sa number 1? Meron. May tanong. Ano yun? Pabalik yun sa yun sa PDF. Wait lang. Ayun doon. Saan daw nakuha yung 48? 48. Ito, itong 48. Hmm. Di ba, yung y natin nakuha natin is 24. Di ba? Nakuha natin 24, di ba? Yun. Ang ginawa ko lang dito sa 24, tinimes 2 ko siya kasi dito siya galing eh, di ba? 2y. May 2y ako dito. So, 2 times 24 is 48. Sorry, may pinashort. Ayan o. Ayan, 2, tas itong y, which is 24, 48. Okay na? Nasagot ko ba yung tanong? Thank you. Any clarification? Kaya may matanong. Yung Panadil. Pero siguro kung isa-summarize ko yung process ng ng related rates. Siguro ganito lang. Ganito lang siya siguro. Siguro find yung given. Ano yung importante dun sa given? Like keywords, importante rin to. 'Di ba? As nakalagay sa number 1. If the is sliding at the rate, nakalagay at the rate. Pag nakalagay na at the rate,
Matik na yan. Matik na yan na ano, nakalagay siguro at the rate or changing or any synonyms. Matik na may derivative with respect to something yan. Or with respect to time. Matik na derivative yan. Then, ano pa ba? Ano pa importante keywords? Yun lang naman. Keywords. Pag nakalagay na rate, matik na etong format siya. Yung dx over dt. Yun. Then, hanapin mo si given. Then, hanapin mo yung solution. I mean yung equation. Find my equation. Diba nakalagay dito hindi ko agad sinubstitute sa 7 dito kasi gusto ko muna hanapin yung equation. Diba? Kailangan ko siya ma-express sa full equation, diba? Ito, x squared plus y squared to 625. Pag nilagay ko yung 7 dyan, walang mangyayari dyan. Walang patutunguhan. Walang patutunguhan yan. Kasi, sige, sabihin na natin sinubstitute ko sa 7. Diba, meron akong 7 squared. Kakaroon ako ng 7 squared plus y squared is 625. Y squared is 625 minus 7 squared. Mahahanap ko lang dito si y. Pero hindi ko mahanap gano'n siya kabilis bumaba. So, wala rin. Wala rin siya. Wala rin kwenta yun. So, hindi mo na ako magsasubstitute. Ginawa ko muna siya kasi technically hindi ko rin alam gaano kalayo to eh. 'Di ba? Naka-incline lang tong 25 feet eh. Di ko alam kung gaano kalayo itong point na to dito sa pader na yan. Pero ang alam ko, dumudulas lang siya 3 feet per second. So, yun. Find, step 1, find yung given, then importante yung keywords. Yung pag nakalagay at the rate or changing, matik na derivative of, basta d over dt lang yan, d over kung ano man. Then, next step is find the equation, then derive. Then substitute. Derive, substitute, then simplify. Yun na yun. Ito rin yung mangyayari process sa ibang related. Dito sa PDF na to, ganun lang din naman eh. Hinanap ko si given, binigyan na given. Then, anong equation yung mabubuo ko dun sa problem na yun. Then, derive. Then, substitute kung ano man meron ako. Okay. Okay na ba lahat? Lipat na ako na number 2. Baka may clarification kayo sa 1. Pwede naman balikan to. May tanong pa? Ay, wait lang. Ba't di ko agad sinab agad si C? What do you mean si C? Dito niyo. Bakit mo siya agad sinubstitute? Given naman na siya eh. Alam ko nang given siya ba? Kasi wala siyang rate of change. Oo. Hindi naman ito magbabago eh. Hindi magbabago itong 25 feet na to. Sige, any clarification? Any tanong? Sige, Maya Okay na? Lipat na ako? Yaps. Sige, lipat na ako number 2. Okay. Next problem. Sand falling from a chute
forms conical pile. Okay. 4/3 to the radius of the base. How fast is the volume increasing when the radius of base is 3 and increasing at the rate of 3 inch per minute. Okay. Meron tayong given na altitude, which is height. Meron tayong height. Ito, nakalagay na pala sa diagram. Meron akong height na 4/3 ng radius. Then, yun lang naman yung binigay. Pero kay problem A muna, how fast is the volume increasing? So, hinahanap natin si volume. How fast is the volume increasing? Ang hinahanap dito, itong dV over dt. Gano'ng kabilis nagbabago si volume? When the radius of the base is 3 feet, so yung base daw natin ay 3 feet. And is increasing at the rate of 3 inch per minute. So, itong radius daw na to ay nagbabago at the rate of 3 inch per minute. dr over dt. So, dito, hanapin mo na yung since hinahanap naman natin yung how fast is the volume increasing, start na tayo sa mismong formula ng volume. Parang, libre na to eh. Ito, di ba? Ang volume is 1/3 pi r squared times height. Then, since si height, nakalagay daw ay 4/3 ng radius, 1/3 pi r squared times 4/3 times r. Then, multiply ko lang to, kaya ako nakuha to. To 4/9 pi r cube. Okay pa? Nakasunod pa? May tanong? May tanong dito, paano ko nakuha yung 4/9? Uy, salita naman kayo. Thank you. Wala Ayun. Wala po. Sige. Ulit pa Daw daw po, naglag eh. Saan part naglag? Kung paano po nakuha yung 9. Ano yun? Yung 4/9. 4/9. Okay. 'Di ba ang height natin nakalagay sa given is 4/3 ng radius. So, ang height natin is 4/3 over r. 4/3 times r. Then, substitute ko lang itong 4/3 kay height. Kaya 1/3 pi r squared times 4/3 times r. Then, multiply lang ng fractions 4/9. Then, r squared times r, magiging r cube. Kaya naging 4/9. Okay? Sabi ko ba yung tanong? Okay po. May iba pang tanong? Uy, 1B, magsilita naman kayo. May tanong kayo? Hindi, wala Sige. Since, ito yung final volume natin 4/9 pi r cube. Then, next step, derive. Yun ang gagawin natin eh. Next step is derive. Rewrite ko lang to Ito na yung original equation natin. Is 4/9 pi r cube. Ang kailangan natin gawin, i-derive natin with respect to time. Kasi hinahanap natin how fast is the volume increasing Gano'n siya kabilis. So, magkakaroon tayo ng time. Then, pag dinerive natin both sides, pag dinerive mo si V, magiging dV over dt. Then, dito, power rule lang. Magiging, nakalagay natin pala dito. Power rule, 4/9, baba si 3. Yung typical na power rule lang. By the way, dinerive ko si R since hindi siya T. Like, wala siyang katabing letter T sa equation. Kaya naglagay lang ako ng dr over dt. Ganun lang naman ang implicit Diba, kunwari, siguro x squared plus y squared. Kung nag-derive ako, with respect to x, bali maging 2x
plus 2y. Di ba naglalagay tayo dito agad ng y prime? Ito y prime na to, gano'n lang din siya sa dy over dx. Kaya huwag kayong malilito dito sa ano, dr over dt. Ito lang yun. Parang nilagyan nyo lang ng y prime. Pero mas komplikado. Pero needed din naman to. Okay, going back. Yan, meron tayong dinerive na natin na 4/3 pi r squared dr dt. So, dito, nag-derive, pwede na tayo mag-substitute. Si r daw ay 3. So, 3 squared, which is 9. 3 squared is 9. Okay lang, sana wala. Saan napunta to? Okay, wait lang. Hindi ko pala nalagay. Okay. Bago pa lang ano, pala naka-inches to. Hindi ko lang naalala. Okay, since naka-inches to, hindi lang natin pwede basta-basta i-substitute. Di ba rin pwede multiply basta yan kasi iba yung unit. So, convert natin from inches to feet. So, ang ginawa ko, syempre, nag-calcu. Sa calcu, ang gawin nyo, shift 8. Bali ko convert ka. Then, wait lang, kunin ko lang calcu ko. Kung gamit nyo yung calcu na binigay ng JPSME, di ba nag-shift 8, then may ipapalagay na number. So, sa takip ng calcu nyo, makikita nyo kung yung unit conversion. Bale, meron tayong inches to cm, cm to inch, so on and so forth. Basta i-convert nyo lang. Bale, ang ginawa ko, kinonvert ko muna si 3 inches to cm, then cm to meter, then meter to feet. Then, nakakuha ko ng 0.25 feet, which is 1/4. Then, since meron na akong naka-fit na to, pwede ko na ilipat. Pwede ko na i-substitute. Bali, 1/4 feet per minute. Then, sa multiplying fractions, maka-cancel si 4, cancel to, matitira 3 pi feet cube per minute. Ito yung naisagot. Gets? Clarification. Di ko pala muna sinubstitute tong 3 inch per minute dito sa equation kasi ito naka-feet tapos yung isa naka-inch, hindi mo pwedeng pag-multiply yun kasi iba ng units. Kailangan same unit. Kaya importante rin na ilagay nyo to kasi magkakamali kayo pag hindi nyo nilagay. Kasi baka nyo tong baka hindi nyo rin makita yung inch per minute. Kaya kailangan nyo muna rin convert. Gets? May clarification? Ano daw po nilagay yung 3 feet na given? Ano na, Exer? Yung base daw Anong base? ng 3 feet. Anong 3 feet? Nasaan? Ito? Radius of the base. Ah, Ito. hindi, given na pala. Okay, sige, salamat. Libre na yan. May any clarification? Huwag kayong mahiya magtanong. Ay, kuya. Oo. Doon po sa 4/3 pi, Ah. ano po nangyari doon sa denominator natin? Denominator ng... Ay, dito ba? Sa 4/3 pi r squared? Yung baba po. Ito to. Ito next line. Opo. Okay, di ba? 4/3 times 9 times 1/4. Kasi wait lang, titingin mo lang sa comments mamaya. So, di ba, multiplying fractions lang naman to eh. Di ba, 4/3 times 9 times 1/4. Cancel ko si 4. Hindi ko na
kunwari 9/1 yan, pero if i-cancel to, magiging 3. Or pwede na rin din ilagay sa calc yan kung ayaw nyo pahirapan ang buhay nyo. Pares lang din naman lalabas, 3. Wag nyo pala ilagay sa calc itong pi. Kasi magti 3.14 yun eh. Basta kaya naman na ng calc yan. Sinolve ko lang. Gano'n naman. Pwede na naman ilagay sa calc pero wag nyo muna isama sa calc yung pi. Kasi magti 3.14 yun. Ay. Wait lang, pre. Wait lang. Ngayon ko na ano eh. May tanong ba kayo dito? Wait lang. Wait lang. 49 ba yung height? Anong 49 lang ba yung height or buong volume? Ito ba? Itong 4/9? Ito ba yung tanong mo? Ah, okay, sige. Any clarification? Ano daw pag ano? Ay, wait, ano pala? Mas walang Paano yung muna meter CM to to feet. meter to calcu? Okay, ang ginawa ko pala dyan, CM to meter, nagbalik lang ako ng wait lang. Ano ba sagot ko dyan? Wait lang, 3 inches sa CM. Basta nag-back lang ako ng nagbalik lang ako ng 2 decimal places. 2 decimal places lang yun. Kaya wala siya sa calc pero pag ganyan 2 decimal places. Hindi lagi to 2 decimal places. Depende rin kunyari meter to kung ano man. Basta hindi lagi siyang 2 decimal places. Pag meter to feet, wait lang. 0.762. Wait lang, parang wait lang. Mali kata ng wait lang. 3 inch. Wait lang. 0.762 kapag oo, tama. Wait lang, mali pagkaintindi ko. Tama, magiging 0.0762 pag meter to feet na. Any clarification? Ah. Okay. Ayun yung ginawa ko kasi yun yung una ko nakita sa calcu. Yun lang naman talaga yung magagawa na sa calcu. Any clarification pa? Last question, kuya. Ano? Ano tanong? Nasa yung tanong. Wala na tanong to Sige, wala nang tanong to Like, sigurado na gets yun na to hanggang dulo. Magsalita kayo, kung gets nyo, kung may tanong kayo. Baka masyadong vague yung explanation ko
Baka may gusto kayo clarify paano ko na, saan ko nakuha yung mga number dito. Sige, gets yun na. Okay. Okay, next part. Diba, A lang yung sinagutan natin eh. Yung how fast is the volume increasing. Sinagutan ko ba yun? Okay, sinagutan ko yung B. Okay, how fast is the radius increasing? Ngayon, ayan, how fast is the radius increasing? Hinahanap natin. Hinahanap naman natin si dr over dt. Diba? Ganun kabilis nagbabago si radius. When yung radius mo daw ay 6 feet and volume is to. Volume is increasing at the rate dv over dt yan. At 24 feet cube per minute. So, dito, ito, kinuha ko lang to sa A. Same pa rin yung height. 4/3 or 4/3 R. So, kinuha ko lang to. Kinapy-paste ko lang to. Bale, 4/3 pi r squared times dr over dt. Then, since meron na tayong derived na equation, substitute na lang. So, meron tayong 24 feet cube per minute is equal to 4/3 pi times, since r is 6, so 6 squared is 36 feet squared times dr dt. Then, simplify nyo muna to. Bali, magiging 48 yan. Kahit i-calculate nyo pa yan, magiging 48 yan. Then, divide both sides by 48 pi. Yan, may pi dyan. Then, yan, magiging 24 over 48 pi. By the way, magkaiba yung magkaiba. Ito, magkaiba to. Diba, 24 pi over 48 sa 48 pi. Magkaiba yan kasi yung pi nasa denominator yan. Kaya wag nyo iaangat tong pi pag nasa denominator. Kaya wag nyo iaangat yan. Pero pag kunyari 2 over 4 pi, yan, pwede nyo iangat doon. Pwede maging 2 pi over 4 yan. Pwede pa yan. Pero pag dito, wag nyo ibababa. Wag nyo rin itataas kasi mali yun. So yun lang. Meron tayong dr over dt, which is 24 over 48. Pag simplify, 1 over 2 pi feet per minute. Okay? Gets? Medyo mabilis lang tong part na to kasi naka-derive na tayo eh. Kinuha na natin to. May derive na tayo dito eh. Kaya medyo mas mabilis to. Gets? Kahit mga tanong? Ulit. Okay, paano ulit dinerive? Okay. Di ba meron tayong volume na 1/3 pi r squared times height? Di ba? Since si height ay 4/3 times r, substitute lang yan. Volume is 1/3 pi r squared times 4/3 r. Then, pag minultiply natin yung fraction na yan, magiging 4 over 9 pi r cube. Yun yung volume. Ito yun, 2. Ito. Naka-red na box. Then, pag dinerive with respect to time to kasi hinahanap natin gaano kabilis nagbabago. Hindi lang naman sa volume, pati sa any type ng change. So, with respect to time, power rule 3 times normal lang na etong pi, wag nyo napansinin yung pi, constant naman yan eh, times r squared. Since wala naman siyang katabing t, magiging dr over dt. Mag-implicit lang tayo dito. So, magiging 4/3 pi r squared dr dt.
Gets? Gets? Ano lang yun ah. Itong next problem na to, magkarugtong lang to. Yung first part, itong A. Ano, itong A, how fast is the volume increasing? Then yung sinagutan lang natin yung next part. How fast is the radius increasing naman? So ito naman hihanap yung DRDT. Gets? Gets walang tanong? Walang tanong ah. Grado Okay na, tayo ka das. Mabalik Okay sa na. ano. Ay, Saan? yan dyan lang. Wait lang po. May ano pala may PDF pala nito nasa solutions na channel. Pwede na lang i-download kung ano. Gusto nyo. Tingnan. Ano, okay na? Gets na? Wala nang tanong. By the way, ano ang flow pala natin, ulitin ko lang, ito, didiscuss ko lang to, then, magsasagot kayo dito sa ebook na yan, ebook na to, bibigay lang ako ng problem, then, tsaka natin i-solve, sabay-sabay, para ma-check lang natin kung tama yung mga sagot natin. Pwede Gets po na? pabalik sa kabila. Alang kabila. May PDF nito. Nasa Ay, meron na po ba? nasa solutions na yung text sa channel. Meron na doon. Gets na. Lipat na ako. Okay, number 4. Radius of a sphere is r when times t seconds. Okay, wala yan, given lang yan. Find the radius when the rate of change of the surface area and the rate of change of the surface area. Sabihin natin area natin is yung surface area. Rate of change rate of change with respect to time, ganyan, is equal to the rate of change of the radius. dr over dt ulit. Pero ang nakalagay are equal. May importante yan, are equal. So, ang surface area ng sphere is 4 pi r squared. Then, ang hinahanap daw natin is radius kapag ang rate of change ng surface area is equal din ang rate of change ng radius. dA is equal to dr over dt. So, since may equation na tayo, derive lang natin itong surface area. Pag dinerive dA over dt, na meron na tayo, is equal to, power rule lang ulit, 8 pi r. Tapos since wala tayong katabing letter t dyan sa equation, magkilalagay lang tayo ng dr over dt. Yan o, naka-implicit. Since, dito, usually, di ba, magsasubstitute na tayo. Pero wala naman, technically speaking, wala tayong masasubstitute. Kasi ang given lang ito eh. Pero pwede natin gamitin to kasi, di ba, since dA is equal to dr, pwede lang natin palitan tong dr ng dA. Kasi pares lang naman eh. Wala din mangyayari eh. Or pwede rin other way around. Ito, pwede mong gawing dr. Then, magkakarating tayo dA over dt. Then, sa kabila rin may dA over dt. So, para di natin pahirapang buhay natin, multiply ng dt over dA. By the way, pwede yun. Pwede nyo gawin yun. dA over dt. Multiply nyo lang. Then, ang matitira sa left side is 1 is equal to, matitira dito 8 pi r. Then, since hinahanap si radius, divide both sides by 8 pi. Sagot, 1 over 8 pi units. Para tatay units, baka mamali kayo eh. Gets? Okay. Any questions? Paano naging yun? Equal to 1? Yung derive lang ng t? Ito. Itong 1. Diba Cancel. kasi diba dinultiply ko yung DA, ito, diba dinultiply ko yan. Times. Tapos na-cancel lang. Oo, Kaya na-cancel lang naging yan. 1. Okay, na-cancel lang yan. Sige. Naging 1. Thank- Any
questions? May mga tanong ba? Yung dr over dt, anong meron dun? Bakit equals sa 8 pi? Wait, dr over dt. Wait lang. Wait lang. Hindi siya equal sa 8 pi. Ang ginawa ko pala dito, pinalitan ko lang tong dr over dt na ito. Itong dr over dt na to ng dA over dt para pwede kong gawin to para lang makancel kasi given yan, no, rate of change ng surface area and the rate of change ng radius parehas. Hindi siya equal to 8 pi. Yung 8 pi nandiyan na yun eh kasi dinerive natin eh. Tinanggal lang natin itong dA over dt. Tinanggal lang natin yan. Sige, may mga tanong pa ba? Any questions? Previous meron yung yung PDF na to, meron na tong PDF na to. Yung kung gusto niyo tignan yung previous slides, meron ito. Nandiyan na yan. Ganun lang din yan. Okay pa. Okay pa, explain mo yung previous slide. Ano yan? Itong letter B. Okay. Ulitin ko lang. Ang hinahanap, how fast is the radius increasing? Hinahanap si dr over dt. Meron tayong given na radius na 6. Rate of change ng volume, which is 24. Then, derive na, since, pares na naman ang question, ito, volume is 1/3 pi r squared. Then, since 4/3 r, sinubstitute lang, magiging 4 over 9. Then, pag dinerive, magiging 4/3 pi r squared, dr dt. Then, substitute, meron tayong 24, meron tayong 36, yun. Then, simplify. Yun, simplify lang yun. Kaya, naging 1 over 2 pi. Gets? Okay na yung itong slide. Sige, okay. Yun dito sa problem na to, gets sa lahat. Wala nang tanong. Wala nang tanong. Okay, next. Saan ba ako? Last na ba to? Okay, last na to. Okay. Rectangular trough is 8 feet long, 2 feet across top, 4 feet deep. Water flows in a rate of 2 feet cube per minute. How fast the surface rising when the water is 1 feet deep? Okay. So, meron tayong parang box, rectangular na box. 8 feet, 4 feet, 2 feet. Meron na given na volume. Rate and change ng volume. Sorry, dV over dt. So, obviously, gagamit tayo ng volume dito, which is length, width, and height. Then, pinalitan ko lang to ng XYZ para kasi nakakalito rin minsan yung L, masanay lang ako XYZ. Dito, pinagsama ko lang XY pati Z para mas madali lang mag-product rule. Pag pina-product rule natin yan, gumagamit ako ng UDV, di ko lang kung mga ginagamit nyo. Pero, masanay ako sa UDV. Yan, UDV. Then, ito ay magiging
By the way, di ko to win na y prime. Dy over dx ko lang para mas may sense dito. Ay, joke lang. Overtime pala to. Plus then si dvi. Okay. Okay, labelan ko pala muna to. Itong x ay yung gano'n kahaba. Tapos si balitan ko lang. Itong x. Ito si y. Baka malito kayo eh. Ito si y. Ito si z. So, ang hinahanap natin dito, how fast is the surface rising? So, pag sinabing gano'n lang pag nakalagay how fast is the surface rising, gano'n lang, ito lang yung hinahanap natin, gano'n kabilis tumataas, itong si z. Gets? Kasi di naman nag-expand si di nag-expand si x, di nag-expand si y. I mean, di rin nag-expand si z. Nandito yan. Ito yung tubig. Tubig yan. Gano'n kabilis ito nagra-rise. So, ang importanteng variable lang dito ay yung height, which is si z. So, hinahanap talaga natin, ito dz over dt. Yan. Ito pala na kanina sa given. Pero yun, ito yung hinahanap natin. Then, lang ako, product rule. Kasi product rule. Okay. Since sinabi ko nga kanina, hindi nag-expand si x, di ba? Fix na to eh. Fix na volume to eh. Ang tinatanong lang, gano'ng kabilis nag-i-increase yung water level? Tsaka si z lang naman yung importante dito eh. Since hindi nag-expand si x, hindi rin nagbabago si y, matik na 0 yan. Yan o, nakalagay dyan. Height lang yung nagbabago. So, bale itong dx over dt, matik na 0, makakancel yung buong equation na to. Then, natira na lang itong xy. Then, dz over dt. Since, substitute na pala to. Kasi meron tayong dv over dt, which is 2 feet cube, is equal to x natin. Yung x natin kanina ay 8. May 8. Then, yung y natin ay yung 2. Ito yung y. Then, simplify, solve for dz over dt. Yun lang. Divide both sides by 16. Then, 1 over 8. Gets? Gets, pre? Okay na? Yung sa ay, wait. Okay, ba't naging 0? Yung dx over dt? Hindi. Yung 1 feet na deep, wala na yun na nakasulat. When the water is 1 feet deep. Saan ba nalagay yun? Hindi na masyadong I guess dito, wait lang. Kasi, para provable na tama yung sagot. Wait lang Dito ko kinuha yun eh. Tama yung sagot dito. Mamaya, sabihin na scam ko kayo eh. Wait lang. Yan, 1 over 8. Yan, 1 over 8. Hindi na kailangan si 1. Kasi, nakaset lang to na when the water is 1 feet deep. Ito na yun gano'ng kabilis lang siya eh. Nag-change. So, parang wala rin kwenta yung 1 dito. Hindi ko lang bakit nilagay pa yun dyan. Pero yun lang. Kasi wala rin namang mangyayari. Wala ka rin magsasubstitute ng 1 dito eh. Diba? Ang hinahanap lang natin, rate ng change ng ito. Gano'ng kabilis nag-flow yung yung height.
Okay, gets. Ano? Clarification? Any tanong? Magsasagot na kayo limang tanong. Magsasagot na kayo Pilig limang na ako, tanong. bro. Rinig ka na pre. Mabalik nga, pre. Isang part. Wait lang. Ano yung pre, naka-red sa baba sa denominator, yung 16 feet Divide both sides squared. by 16 feet squared kasi ito yung hinahanap diba? DZ over Ah, dt. okay, okay. Okay na, pre. Salamat. Sige. Ang gulo pa ng sulat ko doon. Pero yun lang. Divide both sides by 16. Any clarification pa? Actually, linawin ko lang yung nasa chat dito, hindi naman sa hindi mahalaga yung iba. The fact lang hindi talaga nagbabago to eh. Hindi magbabago tong x pati y kahit anong mangyari kasi fix na yan eh. Fix na yung measurement nila. Ang hinahanap lang dito, gaano kabilis mapupuno to. I mean, gaano kabilis pa lang tataas yung level level ng tubig, yun pala yun. Kaya dz over dt lang yung hahanapin natin. Gets? Sasagot na kayo 5 questions. Tapos, after na 5 questions, discuss natin uli. Sige wait lang. Ay, kukuha na ako ng may sagot. Hanapin nyo na lang yung solution. Balik. Nasa solution? Sinesend ko sa solutions na channel. Okay, sagutan nyo na muna yan, siguro, kaya ba, before 11, tapusin yung 5 question? Pwede actually, gawin natin, 10:30? Gawin natin 10:30 para masanay kayo mabilis magsagot. Kasi syempre, di lang naman 5 tanong sa, unit test eh. Okay lang sa inyo, 10:30? 10:30, actually 10:40. May ko na 10:40. Balik tayo 10:40, then discuss natin yung mga sagot. Okay lang sa inyo? 10:40? Hindi kaya niya, 10:40. Sige, solve niyo muna. Isolve niyo talaga. Basta balik na lang kayo 10:40. Then, discuss na lang natin ulit yung mga solution. Nakita? Kita to?
kasi mabuhay pa ba kayo dyan? So, kikita niyo ba kita niyo yung screen? Kita. Sige. Okay, number 1. Okay, a boy is flying a kite at a height of 150 feet. Kunyari, ito si boy. Ito point B. Meron daw siyang kite na may height, yung height difference na is 150. Yung height niya. Then, it moves horizontally away from the boy at 20 feet per second. So, lumalayo daw to. Ito, nilabel ko lang K1, K2. Para mas madali. K1, yung una, then K2 yung pangalawa. Pangalawang position ng kite. Lumalayo daw to 20 feet per second. Pero hindi natin alam kung gaano sila kalayo. Exactly. So, nilebelan ko lang ng Y. So, kaya itong 20 feet per second ay yung dy over dt. Then, ang tanong, how fast is the string being paid out when the kite is 250 feet from him? So, gano'n daw kabilis na ano yung string from point B to K2. So, basically ano yung distance lang nito eh. So, may level akong x. Then, magkakaroon tayo ng equation na Pythagorean uli. Itong x yung hypotenuse, so x squared is 150 squared plus y squared. Then, itong y squared, nilipat ko sa kabila. Lipat sa kabila. Then, hindi ko muna yung inano to kasi constant naman yan. Pag dinerive, magiging 0. So, dinerive ko with respect to time. Yan naman yung dy dt. Derive normal, tas lagyan na lang ng dx over dt, dy over dt. Nag-implicit lang ulit tayo. Then, substitute. May value pala tayo ng x, which is 250. Yan 2 times 50. Yan is given. Dx over dt, ito yung hinahanap. Minus 2 times si y. Actually, sa given wala si y. So, sasalve muna natin si y. So, for y, substitute lang natin si 250 sa hypotenuse. Ito sa x. Then, Pythagorean lang ulit. Magiging y is 200. So, kaya tayo may 200 feet. Then, dy dt. Since ang dy over dt is 20 feet, substitute na lang yan. Then, itong buong to, nilipat ko sa kabila. Kaya naging 500 dx dt is equal to 8,000. Then, divide both sides by 500. Kaya naging 16. Gets? Any clarification? May tanong kayo sa number 1? Wait, nakuha nyo ba itong 16? Nakuha nyo yung 16? Bisalita kayo guys. May tanong ba kayo dito? Any clarification lang? Wait. Sige, sorry. Ito, may clarification dito. For her to explain nga, Aling part? dun sa may na-derive mo na, Okay. in-apply mo na. Ito. Or Ah. after nito. Ayan, yung na ano mo na. Okay. Paano yun in-apply? Kung saan nakuha, tapos in-apply yung. Okay.
'Di ba nag-derive tayo. Nag-implicit tayo kasi meron tayong dt, change in time. Kasi importante to. Kasi di nyo makakuha yan. So yun nga, nag-implicit tayo dyan. With respect to dito ibig sabihin mo ito. Kaya tayo may dx over dt, then dy over dt. Then, sige, isa-isahin natin. Si x, sa diagram natin, ito yung distance ng, ng bata dun sa kite. Yung, nung lumayo na siya, 20 feet per second. Yun yung distance. Which is 250. So, kaya tayo nagka-250 dyan. Next, dx over dt. Ito yung hinahanap natin. How fast is a string being paid out? So, ito yung hinahanap natin. Yung dx over dt. So, wala pa talaga yan. Then, si y, wala talaga sa given eh. Diba? Wala naman nakalagay kung anong value ni y eh. Kung ano yung distance ng initial distance ng kahit sa final distance. First position and last position. So, dito, drawing ulit ako ng triangle. Pero this time, sinabshoot ko na si 250. Kasi gano'n siya kalayo eh. Diba? Ito, 250 to. Then, pwede na lang tayo mag-Pythagorean dito. Diba? Kasi ito na lang naman yung hinahanap eh. May given na tayong dalawa. So, y squared is, wait lang, i-ano ko lang. Kasi diba, ito ay is equal to then, itong 150 squared lilipat sa kabila. Kaya tayo nagkaroon ng ganito. Then, i-calculate nyo na lang yan. Lalabas dyan, y is 200. So, bale, ang distance pala, simula dito kay K1 hanggang kay K2 ay 200. So, ito yung 200. Next, dy over dt. Itong dy over dt, gano'n kabilis nagta-travel yung kite, which is, nasa given, which is 20 feet per second. Then, multiply ko lang to, 2 times 250, 500. Then, multiply ko to 220, 8,000. then itong naka-read the box, nilipat lang sa kabila, then divide both sides by 500. Then, nakuha 16. Gets? Okay na? Okay na, Xer? Goods. Any clarification? Any tanong? Makatanong pa ba kayo? Pre. Saan pre? Yung sa sa may green, yung y squared is equal to, pre. Paano nga uli nakuha yung dyan? Yung 150 squared. Given na to. Okay, Given na okay. yung Yung 150. Okay na. May mga tanong pa? Wala nang tanong? Pwede na ako Paano malalaman kung dx dt or dy dt yung i-assign mo sa given na value? Okay. Okay, parang guess ko mo. Dito, di ba first step natin is gawa ka diagram. Nakalagay dito, if the kite moves horizontally away from the boy at 20 feet per second, ito yun, di ba? Yung distance nung initial point ni kite dun sa final, yung distance nun is y. Gano'n siya kabilis nagta-travel, yun yung dy over dt. Gets?
Basta malalaman mo na lang siya na dx dt siya, dy dt. Depende rin sa diagram mo. Depende rin sa diagram, depende sa problem. Kunwari, etong y, pinalitan ko ng x, edi magiging dx dt to. Tapos ito magiging dy dt. Pero same pa rin ang sagot. I mean, depende na sa'yo kung ano i-assign mo values dito. I-assign na variable pala. Okay, pre. Ano? Any clarification, tanong? Ano na? Next session na ako. Okay lang? Sige, next session na ako. Okay. A balloon is rising vertically over point A. Similar lang din sa first question. Point A, vertical, kunwari balloon P. Kunwari balloon yan. Ang distance daw nito, ay, joke lang. Umakyat pala yung balloon from point A hanggang dito 15 feet per second. So alam na natin na d over dt to, pero ano, kaya bala kong dx over dt, pero ginawa kong x to. Yung distance ni A hanggang P, ginawa kong x, inassume ko na x, then yung gano'ng kabilis, yun yung dx over dt. Then a point B on the ground is level with and 30 feet from A. So si B, pantay daw kay A. And yung distance daw nila ay 30 feet. Then, ang tanong, when the balloon is 40 feet from A, what rate is its distance from B changing? Tinatanong dito, pag 40 feet daw to, gano'ng kabilis daw magbabago to? Okay. So, nakabuo na naman tayo ng isa pang triangle. So, Pythagorean lang ulit-ulit, y squared is equal to x squared. Itong y, ito yung hypotenuse. Kaya nandito yan. Y squared is equal to x squared plus 30 squared. Then, si x squared nilipat ko sa kabila. Magiging y squared minus x squared is equal to 30 squared. At di ko in-evaluate to kasi magiging 0 din naman pag dinerive. Then, pag dinerive with respect to time, letter t, implicit uli. Pag dinerive to y, dy over dt. Parang gano'n lang dito. Similar lang uli. Actually, parang same same equation. Then, isa-isa natin yung variables. Okay. So, okay yung 50. Okay, never mind. Ito pala. Okay. Wala pala tayong y. Mga pala. Ang nakalagay dito, when the balloon is 40 feet from A. So, yung distance ni A and P, 40 daw. Ito yung naka-green. Pag yung distance daw is 40, Pythagorean theorem lang uli, y is 50. Kaya, nakuha si 50 dito. Then, si dy dt, ito yung hinahanap. Then, si x, given yan, 40. Then, dx over dt, gano'ng kabilis nagbabago, gano'ng kabilis umakyat yung balloon from point A to point P, which is 15 per second. Then, simplify ko lang to, 2 times 50 is 100. Then, similar lang din sa kanina, ito, ang naka-red na box, lipat sa kabila, magiging 1,200. Then, divide both sides by 100, magiging 12 feet per second. I mean, similar lang din dito kung ano yung nangyari. Gets? May tanong?
tanong kayo guys. Pwede nyo lang i-type sa sa chat kung kung ayaw nyo magsalita. Bale yung y squared is equal to x squared plus 30 squared mo sa Pythagorean combination. Pythagorean naka-base yan. Kasi naka-triangle. Kasi distance lang naman inaano natin, hindi naman tayo naka-area. Naka-square root. Basta Pythagorean lang yan. Yan, kung ilagay square root, basta yan. Gets? Wala nang tanong? Ano lang to? Parang similar lang dun sa first question. So, bali, okay, lipat na ako. Dito. Oil from a leaking oil tanker radiates outward in a form of a circular film. So, circle. Circle yung shape natin. On the surface of the water. If the radius of the circle increases at the rate of 3 meters per minute, so yung radius daw ng circle, nag-increase 3 meters per minute. So, dr over dt. Then, how fast is the area of the circle increase? So, ito, how fast is the area increase? Matik na, dA over dt. Assume ko na A to ay area. Yung A ay area, yung R ay radius. Okay. When radius is 200. Okay. Since may given na tiyatanong dA over dt, syempre, magbe-base tayo sa area. Ang area ng circle is pi r squared. Then, pag dinerive, ito magiging dA over dt. Nag-derive both sides to Bale, mangyayari pag dinerive mo si A, magiging dA over dt. Kasi implicit. Then, pi r squared is just 2 pi r. Then, dr over dt. Then, substitute lang. Si r, meron tayong 200 meters. Then, dr dt, 3 meters per minute. 3 meters per minute. Multiply na lang to. Kasi yun na rin yun eh. 1,200 pi meters squared per minute. Gets? Actually, saglit lang pala to eh. Ito yung pinakamaiksing solution. Gets niya? Gets niya number 3? Yung iba, gets? Okay. Okay, number 4. Ito, ay double check nyo rin. Baka may mali rin ako. Ang sagot daw kasi dito is 50 units per second. Di ko lang paano nakuha yung 50 units per second. Pero, may kapares ba akong sagot na 12.5? Or may iba kayong sagot na Meron. 12.5? Okay. Kasi baka lumabas sa exam eh. Kasi feeling ko lalabas sa exam. Tapos mamaliin yung sagot natin. 12.5 din. Okay. Pero para dun sa for explanation na lang din. Okay. Point mo sa hyperbola. May libre na tayong equation, no? In such a way that the x coordinate increases constant rate of 20 units per second. Matik na dx over dt. Yan, nakalagay na x coordinate eh. So, matik na dx over dt yan. Then, how fast is the y coordinate? So, hinahanap dy over dt. Changing at the point, then 4. Balit ng 10, yung value ni x. Then, yung 4, yung value ni y. Since may given na equation, derive na lang to with respect to time ulit.
Bali magiging 2x dx over dt minus 8y dy dt is equal to 0. Then, substitute. Si x, meron tayong 10 units. Then, dx over dt, 20 units. X coordinate, constant rate, 20 units per second. Minus 8. Then, si y, meron tayong 4. Point na 4 sa coordinate. Then, dy dt, ito yung hinahanap. Is equal to 0. Then, yung same procedure lang din. Halos same. To transpose. Then, bali magiging 32 units dy over dt is equal to 400 units squared per second. Divide both sides by 32. Ang sagot dapat dyan 12.5. Pero kung may nakita man kayong mali, pwede nyo namang like, correct nyo na lang. Basta ang sagot daw dito 50. Hindi ko lang paano nakuha yan. Then, para dun sa last number, papasend ko na lang kung nahanap ko man yung solution dito. So, ayun lang. Yun lang yung I mean, kung may tanong kayo sa ibang topic, pwede na kayo magtanong. Ano yung sagot sa 5? Okay, wait lang. Ang sagot daw sa 5 ay... Wait lang. Ay, ito yung ito. 10 minus 3 pi. Ito. 10 minus 3 pi feet cube per minute. Ito pala yung solution ko, pero tinatamad na ako. Medyo madugo tong solution na to. Pero pag nahanap niyo yung solution. May tanong kayo sa ibang like ibang topic, kunwari trigo or logarithmic. Lang, papiyaw na lang to. Wait lang, ano bang wait lang, nag-isip ako nung eto, baka makatulong to. Ay, wait lang din. Double angle lang. Eto, sabisaduhin nyo yan. Double angle. Kasi importante yan. Magagamit nyo to sa pag simplify. Ito, tandaan nyo to. Itong half angle, di masyado. Ito double angle kasi karamihan may ganito. Magkakaroon kayo ng ganitong scenario. Ano pa ba? Yung Piatos method, ewan ko para sa akin, medyo hot take lang. Para sa akin, di ko nagagamit. Di ko nagagamit yung Piatos na method. Kasi, pag nakakita ko ng, kunwari, secant, cosecant, matik na yan eh. Kino-convert ko sa sine at cosine para mapadali buhay ko. Ewan ko sa inyo, pero para sa akin, hindi ko masyado na-utilize yung Piatos. Pero kung utilize yun, edi good. Okay lang, di ko naman kayo pinipigilan. Ano pa ba? Okay, wait lang. Ito, medyo, kung pagod na kayo magkabisado, huwag niyo intindihin to, pero, kasi maraming examples si ma'am na ganito yung yung given, may sine tapos may kadikit na cosine. And minsan nakakatamad mag-product rule. Kaya kung may time kayong kabisaduhin to,
Search nyo lang product to some identity. Yan, okay na yan. Kung trip nyo lang namang kabisaduhin. Pero di naman required. Pero kasi para sa akin, mas madali mag-derive pag nakahiwalay lang sa plus minus kesa may div kesa magpa-product rule pa ako, quotient rule. Medyo tamad din ako eh. So, eto na lang din. Derive mo na lang to. Isang derive lang agad to. Isang derive din to. Ano lang? Yung naman. Then, pag logarithm, rule of thumb, convert nyo lang sa natural log. Yun na yun. Okay. Wait lang. Ay, wait lang. O nga pala, may pala si Mio. Wait lang. Wait lang, wait lang. Okay, yung susunod mo niyo, yung number 1 yung tama. Wait lang, pakita ko lang sa kanila yung, sinend mo sa akin. Bale, ito yung, pinapaderive na sa akin. So, ang gawin nyo lang, hiwalayin nyo lang to. Yan. Hatiin nyo yan. Pag may nakita kayo sign, pag trigonometric, hatiin nyo yan. Then, tsaka kayo mag-chain rule. Ay. Tama. Chain rule pala. Bale, derive nyo muna si sine. Derivative ni sine is cosine. Then, copy yan. Times derivative man ng kung ano man sa loob. Tama. Which is chain rule uli. 2 times 2x squared minus 3. Then, derivative ni loob is 4x. Okay, tama. Then, ito, 4x times 2 making 8x. 2x squared minus 3. Then, yun. 2x squared minus 3 squared. Yan. Hatiin nyo lang to. Tas, derive. Wait lang, may lang ako. Kunin lang ako. Okay. Tawag na gago. Di ba dapat product rule yun? Hindi tama. Hindi.
Actually, ano, actually, actually, doon ako pala nag-ano yun. Yun lang pala yun. Pag, try ko, hatiin nyo lang sa dalawa yan. Tas, chain roll. Puro chain roll naman pag try ko eh. Then, pag log, ang safe bet, kunwari, nakakita kayo ng ganito. Kunwari, log, ano, 4x minus 1 tapos may base 5 nangyari ganyan. Ang ginagawa ko ano yung kino-convert ko muna sa sa ano LN kasi ayoko na magkabisado ng mga ano kung paano yung mga formula. Balang ang formula ang ano lang naman dito magbabago lang kayo ng ano kapalitan niya. Yung ganyan na lang yan. Ito, pag log, I mean, hindi ko lang kung paano kayo mag-solve. I mean, ito, diskarte ko lang to. Para din ako magkabisado ng ano. 'Di ba kasi 'di ba may pinasulat sa notebook. Ang dami nun. Parang 3 ata 'yun. About sa ano log. Ano lang ako. So, ilang. Ay, sabi ko nga may nakita ko. Aha. Okay. Ito pala. Ano share screen. Okay. Pag log, ulitin ko lang, pag may given na log na ganito, gawin nyo lang, gawin nyo natural log. Yun lang yun. Sige, yun lang yung sinabi ko eh. Gawin nyo lang natural log. Kasi, yun nga, ang daming pinasulat sa notebook. Ang dami nun. Parang 3 ata yun. About sa log. Eh, syempre, di mo naman on the fly. Di mo maalala. Kailan mo magagamit. So, yun. Gawin mo lang natural log. Then, yun na yun. Bago ka pa mag-derive. Tsaka ka gawin mo muna natural log. Pero, I mean, sa akin lang naman yun. So, yun. Thank you. Thank you sa pagpunta. Sana sana na-gets nyo. Papasa tayong lahat sa calculus. Salamat. Thank you, pre. Thank you, pre. Malayo. Pre, salamat sa pagpunta. Magsitulog na ta. Salamat, Pops. Sige, pre. Magsitulog na. Pangit mo, Jansen.